Totoo nga ba na merong silent ban na dito kay Mikey Williams? Ibig sabihin na kapag kasundo na itong SMC, MVP at mga SBP officials na wag na siyang kunin dito sa Gilas, Pilipinas. At ang naging rason daw ay iyon ng kanyang mga demands para dito sa nakaraang Asian Games. Bago kasi magsimula itong Asian Games, sinabi ni Coach Tim Cone na gusto niya sanang makuha ito si Mikey Williams dahil ito ay isang napakahusay na floor spacer. At syempre magaling itong scorer, umatake sa basket at yung kanyang 3-point shooting. Yun nga lang, ang nangyari daw ayon sa mga insiders, kinausap nila si Mikey, sinabi ni Mikey okay daw maglalaro siya para sa Gilas Pilipinas. Pero nung dumating na yung oras, ay sinabi niya nakausapin daw yung kanyang manager. At sinabi ng manager, maglalaro si Mikey pero kailangan bayaran niyo siya ng ganitong halaga. Sobrang taas daw nung hinihingi ni Mikey at yan nga nangyari, hindi siya kinuha ng Gilas Pilipinas. Nung bandang huli, lumabas na hindi naman pala natin kinakailangan si Mikey dahil nanalo na tayo ng ginto. Yun nga lang, syempre nakapanghihinayang pa rin dahil sa mga susunod na edisyon nitong Asian Games, maganda sana kung nandiyan si Mikey Williams dahil makatutulong yan sa scoring. Pero ganun pa man, kumbaga kahit hindi na masama si Mikey, marami naman mahuhusay na guards dito sa PBA. So abangan natin kung ano ba magiging further developments dito kung meron man. Dahil never nag-comment itong si Mikey Williams tungkol sa issue na ito. Dahil hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa Estados Unidos. So abangan na lang natin kung ano magiging developments dito sa ating lineup sa Gilas Pilipinas. Dahil syempre ngayon pa lang ay nagpe-prepare na sila para dito sa Olympic Qualifying Tournament at syempre sa pagdesisyon kung sino ang magiging head coach, permanent head coach ng ating lineup. Nakakagulat pa ba yung balita na marami daw mga teams ngayon sa abroad, particular na sa China, ang gustong makakuha itong si Scottie Thompson. Marami ang nagulat sa naging performance ni Thompson dito sa Asian Games, lalo na yung mga ibang Asian countries na hindi pa siya nakikita. Dahil paano daw nagawa ng isang maliit na player na makakuha ng napakaraming rebounds at umiscore consistently kayong mga higante yung katapat niya. Siyempre para sa mga fans ng PBA at ng Gilas Pilipinas, alam na natin kung ano kayang gawin talaga ni Scottie Thompson, so hindi na nakagugulat yan. Kaya sa ngayon, ang latest report na lumabas, marami rin mga team sa China ang handang mag-offer sa kanya ng milyones para doon maglaro. Pero syempre alam natin ito si Scottie, hindi niya naaalis dito. At ang puso niya ay nasa Gilas at sa Barangay Ginebra. Kahit malaki pa yung offer sa kanya, of course may kontrata yan dito sa Ginebra at pati na sa Gilas Pilipinas, kaya hindi yan aalis para maglaro doon. Sa ngayon, ito si Scottie Thompson, inaasahan natin na magiging mainstay yan ditong ating lineup sa Gilas Pilipinas sa mga darating na panahon. Dahil siyempre malaking bagay ang maiitulong nito talaga sa ating lineup. Kapag nagkataon nito si Scottie Thompson, darating yung panahon magiging isa na siya doon sa mga leaders ng ating Gilas Pilipinas. Kumbaga may long-term plan ng SPP at SMC sa role niya sa national team natin. Kaya sa tingin ko imposible na iyan ay entertain niya yung mga offers na manggagaling abroad. Dahil masaya na yan dito sa Gilas Pilipinas at doon sa mga siyempre nagagawa niya para dito sa ating bansa. At siyempre para na rin doon sa kanyang koponan na Barangay Ginebra na umaasa rin doon sa kanyang serbisyo sa darating na Commissioner's Cup, Philippine Cup at doon sa iba pang mga conference. Quick update lang po dito sa PBA Commissioner's Cup. Dahil hanggang ngayon wala pa ng import itong Northport Batang Pier at Terra Firma. Nabanggit na ng mga observers na nagkaroon talaga ng problema sa paghahanap ng imports ngayon may maraming teams dahil nga nabago yung schedule. Dati kasi una yung Philippine Cup, susunod Commissioner's Cup. Pero dahil inuna nila yung Commissioner's Cup, nahirapan yung mga teams na humanap ng import dahil yung mga magagaling na import ngayon ay naglalaro either sa Japan B-League, China B-League o kung saan pa man. At ang naging sitwasyon dyan, hindi pa tapos yung kontrata nila. So, hindi sila makapaglalaro sa PBA. Usually kasi kapag Philippine Cup, yung mga imports na yan ay naglalaro doon sa mga tiga sa abroad. At by the time mag-umpisa ng Commissioner's Cup, available na sila para sa PBA. Pero ngayon nabaliktad.
So ang nangyari, nahirapan yung ibang teams na humanap ng mga import, lalo na itong Terra Firma at Northport, na hanggang ngayon ay wala pang official na ina-announce. So wag na tayo magulat kung sa susunod na season ay ibalik sa dati. Una yung Philippine Cup, susunod yung Commissioner's Cup, para naman hindi na mahirapan yung mga teams sa pagkuha ng mga import katulad ngayon. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.